Attorney Topacio? Yes, oo. Kasi alam nyo, ito ang kinakataka ko eh. Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Diba sabi ko, out of respect to the institution, may sabpina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaaring self-incriminatory. Maaari kasi I insist, wala kaming tinatago. Oh, that papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligot. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Eh kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Oh, di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Oh, hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, pakatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, no, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, inherent crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi mo nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI?